Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 51. O, si Alice ay nasa problema. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Hindi. Ito ang unang pagkakataon na nai-target pa rin ni Alice si Gerald. Mukhang talagang may gantimpala. Panipi. Ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay lahat ay nagagalak sa oras na ito. Napakamot ng ulo si Harper habang sinasabi, ngunit bukod kay Noemi, hinabol din ni Hailey at ng iba pang mga batang babae si Alice kanina. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Tanong ni Benjamin habang nakatingin kay Gerald. Dahil si Noemi ang tumawag sa kanya, natural na kailangang pumunta roon si Gerald. Bukod dito, lahat ng ito ay nangyayari sa Emperor Karaoke Bar at ito ay kanyang sariling pag-aari. Well, tara na at suriin natin ito pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, sabay tayong lumabas dito. Panipi, hindi man mapakali si Gerald tungkol kay Alice ngunit wala siyang magawa sa oras na ito. Ang grupo ng mga batang lalaki ay sumaludo sa dalawang taxi bago sila dumiretso sa Emperor Karaoke Bar. Sa oras na ito, sa isang pribadong silid, maraming mga bote ng pulang alak ang nawasak sa lupa sa harap ni Alice. Bukod dito, agresibo ring ibinuhos ni Alice ang pulang alak sa kanyang bibig. Bakit? Bakit si Quinton ang ganitong uri ng tao? Naisip ko na siya, ay talagang isang ginoo na kagagaling lamang mula sa ibang bansa. Palagi siyang may napakahusay na ugali at napakahusay niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Akala ko palagi siyang magiging mabuti at tapat sa akin. Panipi, pero bakit? Bakit siya ay isang taong may sakit at baluktot na tao? Panipi, glog, glog. Tinaas ni Alice ang kanyang ulo bago kumuha ng kaunting red wine. Bago niya binasag sa lupa kaagad ang bote ng red wine. Alice, tigilan mo na ang pagbabasag ng mga bote ng alak. Nag-order ka na ng lahat ng pinakamahal na pulang alak. Wala kaming sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng ito. Panipi, mabilis na inilipat ni Naomi, Hailey at Jack Ellen ang lahat ng natitirang hindi nabuksan na bote ng pulang alak mula kay Alice. Ang kaganapan ngayon ay nag-iwan ng malaking epekto kay Alice. At dahil na-broadcast ito sa publiko, pakiramdam ni Alice pinahiya. Talaga siya at hindi na niya ito matiis. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya na pumunta sa Emperor Karaoke Bar upang lasingin ang kanyang sarili. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa Quinton dito at nais niyang kalimutan siya dito. Iyon din ang dahilan kung bakit nagpasya siyang mag-order ng pinakamahal na kahon ng pulang alak ng sabay-sabay. Matapos kumuha ng ilang paghigop, babasagin na lamang niya ang bote ng alak. Hahaha, ang site na ito ay pagmamayari ng kasintahan kong si Quinton. Hanggat binibigkas ng aking kasintahan, pabayaan lang kami ng boss ng Emperor Karaoke Bar. Kaya paano kung masira ko ang ilang bote ng alak? Sino ang nagsasabi na hindi ko magawa ito? Panipi, talagang hindi makapaniwala si Alice na ang kanyang unang kasintahan ay magiging isang kalokohan. Hindi siya naniwala. Sa makatuwid, gusto talaga niyang maglasing at kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. Naomi, sa palagay mo dapat ba nating tawagan si Quinton ngayon? Ang pulang alak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000 sa isang bote. Nasira na ni Alice ang 4 na bote at wala kaming sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng mga bote at pinsala na ito. Panipi, oo, tawagan ang aking kasintahan upang makita mo kung gaano siya kamangha-mangha. Pabirong sigaw ni Alice. Sa oras na ito, ang pintuan ng pribadong silid ay itinulak at mabilis na naglakad sina Gerald at Harper papasok sa silid. Bahagyang nagulat si Gerald nang makita ang gulo sa sahig. Tila ba, talagang nabaliw ang babaeng ito nang siya ay nagalit. Gerald, nandito ka. Nagmamadaling lumapit si Noemi kay Gerald. Nag-aalala talaga siya, at hindi niya alam ang gagawin. Hahaha, pumunta ka ba rito upang pagtawanan ako o? Pagtawanan? Ako, panipi. Bago pa man makapagsalita si Gerald, si Alice na nakaupo sa sofa ay malamig din ang titig sa kanya habang tinanong siya nito. Oo, dapat nandito ka para pagtawanan ako. Gerald, alam kong galit ka sa akin sa patuloy na pag-target at pang-aapi sa iyo. Ngayon na, nasa ganitong sitwasyon ako, dapat ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo, tama ba? Panipi,
Alice, talagang may malalim kang hindi pagkakaunawaan tungkol kay Gerald. Ako ang tumawag sa kanya. Sinabi ko sa kanya na may nangyari sa iyo at nasa problema ka, at agad siyang sumugod dito. Panipi, nagmamadaling paliwanag ni Noemi. Oo, nagmamadali siyang pumunta dito dahil gusto niya akong lokohin. Gustong-gusto na umalis ni Gerald at kung wala si Noemi, umalis sana siya nang walang pag-aatubili man lang. Sa oras na ito, biglang may nagtulak ng pagbukas ng pinto. Narinig ng isa sa mga security guard ang kaguluhan at agad siyang pumasok. Sa silid, ano ang nangyayari dito? Tanong ng security guard habang nakatingin sa kanila na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang higit pa sa isang pagkakataon ay ang security guard na ito ay ang eksaktong parehong security guard na nakasalubong nila noong nakaraang insidente. Maaaring makilala ni Alice na siya ay pareho ng security guard at sinabi niya, sino ka para itanong sa akin ang katanungang iyon? Umalis ka dito. Gusto kong tawagan mo ang iyong boss dito ngayon. Panipi. Si Alice ay totoong kumikilos bilang isang baliw na tao sa ngayon. Hahaha, gusto mo bang tawagan ko ang boss ko dito? Tanong ng security guard habang nakatingin sa mga basag na bote ng alak sa lupa. Pagkatapos nito, uminit siya bago niya sinabi, sige nga. Maaaring maging isang magandang ideya para sa akin na tawagan ang aking boss. Pagkatapos ng lahat, nagdudulot ka ng maraming pinsala sa aming silid. Walang maraming mga tao na talagang maglakas loob na kumilos tulad nito dito. Panipi, hindi mapigilan ng security guard na pakiramdam na ang pangkat ng mga tao na ito ay sadyang lumilikha ng gulo. Mas mabuti pang tawagan mo ang boss mo ngayon o baka mawala ka rin sa trabaho kung hindi. Alam mo ba kung sino ang batang babae na ito? Siya ang kasintahan ni Quentin Ziegler. Ang pamilya Ziegler ay nagmamay-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. May kailangan pa ba akong ipaliwanag sa iyo? Panipi, natakot si Jack Ellen na magbayad sila para sa mga pinsala at bote ng red wine. Sa makatuwid, mabilis niyang dinala si Quentin ng hindi man lamang isinasaalang-alang ang damdamin ni Alice. Hindi inaasahan, ang malamig na ekspresyon ng security guard ay sinabi niya, oo, kilala ko ang pamilyang Ziegler at alam ko na nakakuha sila ng mga karapatang patakbuhin ng Grand Marshal Restaurant, ngunit ano ang kaugnayan sa akin? Talaga bang naiisip mo na maaari kang pumunta sa Emperor Karaoke Bar at magdulot ng gulo dahil lamang sa kaibigan mo ang pamilya Ziegler? Wala silang kumpara kay Brother Flynn. Panipi, talagang hindi inaasahan ni Jack Ellen na ang security ay hindi maaalma kahit na pinalabas niya ang pangalan ni Quentin. Si Quentin ang tumawag sa telepono kay G. Flynn, na hinihiling sa kanya na humingi ng tawad sa amin at hayaan kaming umalis sa huling pagkakataon. Naalala ko na nandito ka rin sa gabing iyon. Panipi, biglang naramdaman ni Jack Ellen na may isang seryosong mali. Ano, miss, sa palagay ko dapat nagkamali ka. Sinabi mo na ang pamilya ng Ziegler ay tumawag sa amin. Kahit na tumawag talaga sila, sa palagay mo isang maliit na langgam na tulad nila ang makakapagyuko sa kanila ni Brother Flynn. Panipi, matapos ang paalala ni Jack Ellen, sa wakas na alala ng security guard na ito ay ang parehong pangkat ng mga tao na sumire sa tangke ng isda ng arowana sa huling pagkakataon. Sa oras na ito, medyo hamina ang kanyang tono. Matapos makinig sa pag-uusap na ito, sa wakas ay huminahon ng kaunti si Alice. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ng security guard ay halata. Ang pamilya Ziegler ay wala talagang kahulugan sa kanya. Kaya, bakit dapat silang abalahin ni Flynn? Kahit na ang pamilya Ziegler ay malakas, malinaw na hindi nila matalo si Flynn. Paano nila maluluhad si Flynn? Mga representante, sa palagay ko dapat nagkamali ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit nagpa siya si Brother Flynn na palayain kayong lahat noong isang araw ay dahil nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula sa aming misteryosong boss. Wala itong kinalaman sa pamilya Ziegler. Hahaha, panipi, misteryo boss. Tanong ni Alice habang humihinga ng malalim. Tila parang napagkamalan siyang buong panahon. Pumayag pa nga.
siyang maging kasintahan ni Quinton dahil naantig siya at labis na. Naantig sa ginawa niya para sa kanya. Hindi. Paano ito magiging totoo? Agad na inilabas ni Alice ang kanyang cellphone bago siya tumawag kay Quinton. Kailangan niyang maghintay ng mahabang oras bago tuluyang kunin ni Quinton ang telepono. Napakaingay at tila ba may isang malaking kaguluhan pa roon. Alice, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Panipi. Quinton, mayroong isang bagay na gusto kong tanungin sa iyo. Hindi mo ba hiniling sa iyong ama na tawagan si G. Lexington upang humingi ng tawad sa amin sa Emperor Karaoke Bar? Hiniling ba sa kanya ng iyong ama na yumuko at humingi ng tawad sa amin sa gabing iyon? Malamig na tinanong ni Alice si Quinton ng tanong. Sa telepono, G. Lexington, yumuko siya at humingi ng tawad sa'yo. Paano ito magiging posible? Si G. Lexington ay isang matalik na kaibigan ni G. Lyle. Paano siya marahil? Panipi, naiintindihan ko na ngayon. Panipi, ang lihim na mayamang tao Kabanata 52 si Alice ay agad na binaba ng telepono. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay talagang sobra. Sa una, totoong naniniwala si Alice na si Quinton iyon. Hindi tinanong ni Alice si Quinton tungkol sa bagay na ito ng detalyado dahil hindi niya nais na maramdaman ni Quinton na pumayag siyang makipag-ugnay sa kanya ng simple dahil nararamdaman niya ang pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Ngayon, ang lahat ay malinaw. Hindi pa nalutas ni Quinton ang bagay na ito. Kaya, sino kaya ito? Sa oras na ito, ang security ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang headset. May isang sorpresa na ekspresyon ng mukha niya. Habang sumasagot siya ng tatlong magalang oo. Namutla agad ang mukha niya. Kaagad pagkatapos, ang security guard ay yumuko bago siya. Yumuko at sinabi, mahal na mga kababaihan, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako. Ang iyong pagkonsumo dito ngayong gabi ay libre lahat. Ikaw, maaari kang umalis ngayon. Panipi. Nang masabi iyon, nanatiling nakayuko ang security guard at hindi naglakas loob na ituwid ang likod niya. Ito, si Alice at ang natitirang mga batang babae ay natigilan. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng huling oras bukod sa ang katunayan na si Flynn ay hindi pa nagpakita dito ngayon. Sino ang tumawag para humingi ng tulong? Sino ang may ganitong uri ng kapangyarihan? Labis ding nagulat si Noemi. Sa tingin ko dapat bumalik muna tayo sa campus. Tatalakayin namin ang bagay na ito pagkatapos na bumalik kami sa dormitoryo. Panipi. Pagkatapos, tumingin si Noemi kay Alice na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Manang, bumalik muna tayo. Labis na naguluhan si Alice sa oras na ito. Ano ba ang naging problema? Sino ang tumulong sa kanilang lahat? Handa ang lahat na umalis sa karaoke bar sa oras na ito. Nasaan si Gerald? Panipi. Nais ni Noemi na hanapin si Gerald, ngunit napagtanto niya na wala. Kahit saan si Gerald? Oo, asan na si Gerald? Di asterisk man ito. Nakatayo lang siya sa likuran ko. Ngayon, panipi. Tumaya ako na tumakas siya ulit dahil natatakot siyang magkaroon siya ng fork out ng pera. Hindi ba ito kapareho ng huling oras? Pagkakita na lang niya na may mali, dali-dali siyang lumabas ng palusot para umalis at pumunta sa banyo. Naglakas loob lamang siya na bumalik pagkatapos naming malutas ang problema. Naiinis, nasabi ni Jack Ellen. Hindi ganoong klaseng tao si Gerald. Panipi, ipinagtanggol ni Noemi si Gerald bago siya nagpatuloy sa paghanap sa kanya. Doon lang, biglang binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Kasabay nito, inilalagay niya ulit ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ayos na ba ang lahat? Kung ang lahat ay naayos na, umalis na tayo. Ngayon, tumawag ako para sa 3 taxi at naghihintay na sila sa labas. Panipi, mahinang nagsalita si Gerald sa grupo ng mga tao. Tapos, tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Nagulat ang lahat sa pribadong silid, lalo na si Alice. Ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso na hindi mapigilan. Tumawag na si Gerald ng 3 taxi para sa kanila. Ipinahiwatig nito na alam na niya na magiging maayos ang lahat. Ito ang kaparehong sitwasyon sa huling pagkakataon ng lihim na
Naubusan si Gerald sa panahon ng kaguluhan. Nang siya ay bumalik, ang lahat ay nalutas na. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Maaaring, ang taong tumawag para humingi ng tulong, ay walang iba kundi si Gerald. Paano ito magiging posible? Gerald, huminto ka dyan. Sabihin mo sa amin ang totoo ngayon. Panipi, hinabol kaagad ni Alice si Gerald. Sa oras na ito, mayroon ng tatlong mga taxi na naghihintay para sa kanila sa labas ng karaoke bar. Tumakbo si Alice papunta kay Gerald habang humihingi siya ng mga sagot. Ang katotohanan, tanong ni Gerald. Labis siyang nabigo sa Alice, at alam niya na imposible para sa kanilang dalawa na maging magkaibigan sa puntong ito. Kaya, bakit siya parating manloloko sa kanya? Tinatanong ko kung ikaw ang tumawag sa telepono at humiling ng tulong. Ikaw ba yun? Panipi, labis ang kaba ni Alice sa oras na ito. Ito ay sapagkat naramdaman niya na parang konektado ang lahat. Mula sa mamahaling $55,000 na Hermes bag, hanggang sa eksklusibong paanyaya sa Manor, inaanyayahan si Gerald na umupo kasama si Aiden at ang natitirang pangkat, at ang pag-uugali din ng security guard sa Emperor Karaoke Bar ngayon pa lang. Tila umiikot ang lahat kay Gerald. Talaga bang nakuha ni Gerald ang lahat ng mga pabor na iyon dahil lamang sa nailigtas niya ang anak na babae ni Zack? Anuman, hindi ba magkakaroon ng isang oras kung kailan ang bayad ay ganap ng mabayaran? Takot na takot si Alice. Natatakot siya na napupuot siya sa isang mayaman at makapangyarihan sa lahat. Hindi niya alam kung paano harapin ang mga kahihinatnan noon. Ikaw ba iyon? Nag-aalalang tanong ni Alice. Kung inaasahan mong ako ito, kung gayon ako. Kung inaasahan mong hindi ako iyon, hindi ako iyon. Hahaha, walang pakialam na sagot ni Gerald bago siya tumalikod at sumakay sa isa sa mga taxi. Samantala, si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay nagkataong narinig din ang pag-uusap nina Alice at Gerald, at lahat sila ay nabigla. Ay nako, posible bang ang lahat ng ito ay dahil kay Gerald? Siya, hindi ba siya isang mahirap lamang? Naluluha si Alice sa oras na ito dahil hindi niya alam kung ano pa ang iisipin. Sa wakas, hinayla ni Jack Ellen, Naomi, at ng iba pang mga batang babae si Alice sa taxi. Alice, okay ka lang ba? Mabuting tao si Gerald. Kahit na maaaring siya ay mahirap, siya ay isang napakahusay na tao pa rin. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Kinumbinsi ni Noemi si Alice. Nang walang magawa, hindi ako masyadong nag-iisip. Biglang itinaas ni Alice ang kanyang ulo habang nakatingin kay Naomi at Jack Ellen. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Sinabi ko sa iyo na 70% ng Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang batang boss. Sinabi ko pa sa iyo na ang binatang ito ay napakumbaba at mababa ang susi, at kahit na sinubukan kong maghanap, wala ring impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Panipi, syempre naaalala ko, sinabi mo na ang apelyido ng binata ay Crawford. Tinawag siya ng lahat na G. Crawford, Crawford. Panipi, gulat na gulat si Jack Ellen na tila may naisip siya sa puntong ito. Si G. Crawford ba talaga ang Gerald Crawford? Ito, paano ito posible? Lahat ng mga batang babae, kasama na si Jack Ellen, ay namutla kaagad. Kung si Gerald talaga ang G. Crawford na pinag-uusapan ng lahat, maraming mga bagay ang magiging perpekto. Gayunpaman, kung totoo ito, nais ni Jack Ellen na mamatay kaagad. Nais niyang tumama sa pader dahil napuno siya ng panghihinayang. Ang mga batang babae ay palaging ganoon. Alice, sa palagay ko lahat kayo ay nag-iisip ng sobra. Kung si Gerald ay talagang kapareho ni G. Crawford na pinag-uusapan ng lahat, bakit niya ibubuhay ang tulong na natatanggap niya? Panipi, mabilis na nasiguro at inilaw ni Naomi si Alice nang makita ang namumutla at natakot na ekspresyon ng kanyang mukha. Oo, pasimpleng tumanggaw si Alice, ngunit nakapagpas siya na siya. Siya ay mag-iimbestiga at titingnan ang bagay na ito dahil kailangan niyang alisan ng katotohanan. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 53. Pagkabalik sa dormitoryo, ginugol ni Gerald ang buong gabi na
Tahimik na tinitingnan ng mga tanong sa pagsubok para sa paksa. Ng pagsubok, sa umaga kinabukasan, orihinal na binalak ni Gerald na pumunta sa venue para sa pagsubok na paksa 2. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng isang text message mula sa kanyang kapatid na babae. Gerald, may mas mababa sa 3 araw sa pagtatapos ng buwan. Sinuri ko lang at napagtanto kung gumastos ka lamang ng $55,000 mula sa $3,000,000 sa itim na gintong card. Kung hindi mo gugugol ang lahat ng pera sa pagtatapos ng buwan, ang $3,000,000 ay mag-e-expire. Tuldok, tuldok, tuldok. Panipi. Nagulantang si Gerald nang mapagtanto niyang katapusan na ng buwan. Mayroon siyang $3,000,000 sa kanyang itim na gintong card, ngunit hindi na niya ginamit ang anumang pera sa card bukod sa $55,000,000 na ginamit niya upang bumili ng limitadong edisyon ng Hermes bag. Ayon sa kanyang kapatid na babae, kung hindi niya gagamitin ang pera, ang $3,000,000 ay mawawala ng bisa at masayang hindi, kailangan niyang gastusin ang kabuuan ng $3,000,000. Labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Gerald nang mapagtanto niyang malapit na ang deadline para sa $3,000,000. Likas na may ideya si Gerald tungkol sa kung ano ang gusto niyang gastusin sa pera. Nais niyang bilhin ang isa sa kanyang mga paboritong bagay sa mundo, isang sasakyan. Sa makatuwid, maaga namang bumangon si Gerald bago siya tumungo sa Mayberry Automobile City. Gumala siya at umikot ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Mayroong masyadong kaunting mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng higit sa $1,250,000. Bukod dito, ang karamihan sa mga mamahaling tindahan ng kotse ay walang nakahandang stock para sa mga mamahaling kotse. Magkano ang pinakamahal na mamahaling kotse sa iyong tindahan? Mas makakabuti kung makukuha ko ang kotse sa pagtatapos ng buwan sa lahat ng mga nakumpletong form at pamamaraan. Panipi. Sa oras na ito, huminto lang si Gerald sa isang BMW shop. Gayunpaman, sayang na ang nag-iisang pinakamahal na kotse sa BMW shop na ito na maaaring may hatid at maibigay kay Gerald sa pagtatapos ng buwan ay nagkakahalaga lamang ng $300 hanggang $450,000. Masyadong mura iyon. Kailangan niyang bumili ng hindi bababa sa 7 o 8 sa mga sasakyang iyon upang magamit ang pera sa kanyang itim na gintong card. Gayunpaman, bakit siya bibili ng maraming mga kotse para sa kanyang sarili? Gulat na gulat ang ulo niya. Sir, ito ang pinakamahal na mararangyang car range sa aming shop. Gayunpaman, nais kong magmungkahi na tingnan mo sa halip ang panloob na ginawa na BMW 3 Series. Ang pinakamababang presyo para sa isang kumpleto sa kagamitan na BMW 3 Series ay halos $30,000. Ang salesgirl sa BMW shop ay hindi man lang nag-abala na itago ang kanyang paghamak. Hindi lang niya ito ipinakita sa pamamagitan ng kanyang wika. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao na may suot na ganoong murang at casual na damit ay talagang humihiling para sa pinakamahal na kotse sa tindahan. Hindi niya inaasahan na masagasaan ang ganoong manggugulo sa madaling araw. Ang tindera ay medyo nagalit. Kahit na inirekomenda niya sa kanya ang pinakamurang kotse sa tindahan, maaaring hindi niya ito kayang bayaran. $30,000. Napakamura. Kalimutan mo na. Pupunta ako at tumingin sa ibang lugar. Bumantong hininga si Gerald bago umalis sa shop na may pagkadismaya sa mukha. *Manu, nababaliw ka. Panipi. Napatahimik ang salesgirl habang nakatingin kay Gerald na naglalakad palayo sa BMW shop. Kaagad pagkatapos, ibinagsak niya ang propesyonal na ngiti sa kanyang mukha bago nagmura kay Gerald ng hindi seremonya. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na siya ay ituring bilang isang baliw. Gusto lang niyang maghanap ng pinakamahal na mamahaling kotse na mahahanap niya upang maubos niya ang pera sa kanyang card. Sa kabutihang palad, sa kanyang patuloy na pagtingin sa paligid, nakakita si Gerald ng isang Lamborghini shop. Ang Lamborghini ay itinuturing na isa sa mga nangungunang tatak para sa mga sports car. Kahit na ang pinakamurang Lamborghini sports car ay magkakahalaga ng higit sa $1,000,000.
Noong nakaraan, titingnan lamang ni Gerald ang lahat ng mga sports car na ito sa isang magazine, ngunit ngayon, makakaya niya. Talagang bumili ng isa para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Gerald na parang nangangarap siya sa oras na ito. Kasalukuyan, mayroong isang sobrang maluho na sports car na ginawa ni Lamborghini na tinawag na Reventon. Ang pinakamahal at premium na bersyon ng Reventon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,600,000 dolyar. Pinakamahalaga, ang Lamborghini shop ay handa ng stock at maaaring maiuwi agad ni Gerald ang kotse. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Gerald ang kasuklam-suklam na mukha ng sales girl habang nakaupo siya sa loob ng kotse upang maranasan kung ano ang pakiramdam nito. Mahal ko, ito ang Reventon. Ang cool na kotse, bakit hindi tayo umupo sa loob at maranasan kung ano ang pakiramdam? Panipi, sa oras na ito, isang batang mag-asawa na magkahawak ang kamay ay naglakad papasok sa shop ng Lamborghini. Ang mag-asawa ay nakasuot ng mga may tatak na damit, at kahit sino ay maaaring sabihin na sila ay mayaman mula sa isang solong sulyap. Hindi mo ba sinabi na nais mong pumunta at makita ang Gallardo? Masyadong mahal ang Reventon. Kahit na ang pinakamurang bersyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000,000 dolyar. Kahit na makita ko o maranasan ito, hindi ko kayang bilhin. Ito, panipi, sumulyap ang binata sa relo sa palso habang ngumiti siya ng walang magawa. Okay lang kahit hindi natin bilhin. Nais ko lamang maranasan kung ano ang pakiramdam na umupo sa Reventon. Ito ang pinakamaluho at mamahaling kotse na ginawa ni Lamborghini. Ang batang babae ay tumugon sa isang coquettish na paraan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.